nangyari sa ating bansa. Talagang buong bansa po natin ay sa norte, dinaanan ng bagyo. Tapos, lagi nung apektado Metro Manila, konti tayo naman baha-baha, gano'n ano. Tapos, doon sa south po, tapos pagkatapos sa Tierra ay baha din. Tapos kaya Central Visayas naman. I wish I can say na tapos na itong lahat ng ito. Pero ako po, ang aking kutupurin ito, hindi pa tapos ito. Sa tingin ko po, magpapatuloy ang ganitong kalagayan ng bansa. Ano po, so kailangan tayo manalangin. Ayoko po sanang sabihin ito, ayoko magkasik ng takot sa inyo. Pero personal ko lang po ito opinion. Maaaring mali po ako. Pero kung hindi pa po tapos ito. So yung ating po prayer ay magliligtas sa maraming buhay. Mismong buhay siguro natin maliligtas kung tayo po ay mananalangin. Lalo na ang mga anak ng Diyos. Okay. Pero kung pangako ng Panginoon sa Biblia na sana ay maging buhay sa atin. Dumating ang judgment sa Egypt, iniwalay niya po ang Israel. Sana po laging gano'n. Laging gano'n. Pero yung panalangin po siguro natin, ang magpapaganon. Yan, nangako ng Diyos eh. Na umaapektuhan yan. Pwede po po kayong ituro sa mga Kristiyano na naapektuhan. Pero huwag na. So, tayo po'y manalangin. Hindi pa tapos ito. Sa tingin ko po talagang dinadala tayo ng Lord. Ang Pilipinas po ay dinadala ng Panginoon sa tuhod na lumuhod. Lalo na ang mga Kristiyano. Tayo po ang merong responsibilidad. Natatakot po kasi ako na isipin natin na hindi tayo dadantan eh. No? Lagi naman tayo dinadantan. Mabuti na lang tayo tagatulong. Mabuti na yun kasi tayo tinutulungan. Tinan po ninyo yung pagkatapos sa mga sakuna, bagyo, nakaligtas ang tao. Kanino nila binibigay yung glory? Sa idols. O di nag-i-invite na naman ng panibagong ano yun, di ba? Doon na lang makikita natin na di yata matatapos to. So kinakailangan natin mag-intercede na mag-umsa ng isipan ng ating mga kababayan na hindi na nila sa idols ibibigay ang kanilang salvation, ang kaligtasan nila sa mga lingkod at sa muna, kundi kay Lord Jesus na. What would it take for them, for their eyes to open? Our intercession, our prayer. So please come to our prayer meeting. Please, 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 please. Ako po ay parang John the Baptist na. The voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. Make a highway, prepare a highway for our God. And make straight in the desert a highway for our God. Tayo po, ako patuloy na nakikiusap siya. I'm begging you. Ako po'y nagpapakaawa na sa inyo. Manalangin po tayo, samahan ninyo kami. Friday evening, if you are not doing anything, we should be praying as a church. Amen? Wednesday po, hindi lang ang mga young adults natin, young professionals natin, college students natin. I'd like to meet with you this coming Wednesday. Dito po tayo sa ating office. Ayun po ay magkakaroon ng meeting. Yan. Nililing ko kayo, Pastor Man. So, si Sister Nita po, ang update kay Sister Nita, nung huli ko po siyang dinalaw, ay nasa ICU pa rin po siya. Ayaw niya po magpadalaw, may tube po siya. Hindi ko alam kung nahihiya siya, makita natin siya na ganoon. Pero dilaw po ang kulay ni Sister Nita. Meron konting improvement, very slight. Let's pray for Lizette, for Allen and Rachel, and of course si Arjun. Kailangan po nila ng panalangin natin sapagkat kulang pa po yung wisdom nila sa paggawa ng decision. Kaya ipag-pray po natin sila na magagawa sila ng decision in unity. Yan po. Si Sister Jolie po, kausap ko kahapon, yung pong lip na rito sa kilig-kilig lumalaki, sabi niya ganoon. At masakit din po yung kanang kilig-kilig niya. So, ipag-pray din po natin yun. Willing po siya na, sabi ko, pwede ba kami pumunta niya? Magawain tayo kasi hindi po siya maka-attend. So, let's consider Sister Jolie. Salamat sa panalangin niyo kay Sister Nancy. Yung pong 5 lymph glands na tinanggal sa kanya,
ay not cancerous. Pero po may cancer talaga niya sa breast, na mastectomize na po siya. So meron siyang 4 chemo sessions. Pero low dosage lang po ito. Kaya 7,000 per session lang. Ang normally po, ang dosage ay maabot ng 20, ang kwenta ay maabot ng 20 to 25,000 per session. Katulad ng kay Sister Jolie. Pero ito kay Sister Nancy, 7,000 lang. Ang reason ay maliit lang po yung dosage. 4 sessions, and then hormone therapy after that. So, mag-pray pa rin po natin kasi pera pa rin po yun eh. No? Bigit ko mula mga 28,000, umakit ka sa Baguio, sa Tagapagkasinan po sila, lahat ng gastusin and everything. So, let's continue to hold them in prayer. Salamat sa Panginoon, nakalabas si Brother Andrew, at saka Sister Chi. Sister Chi, totoo po yun. Hindi yan nakilala si Pastor Art. Twice na po nangyari sa kanya ito. Low sodium, low potassium. Ito po nangyari kay Sister Chi. So, let's pray. Pagka ito po mga may ginagawa ang Panginoon, kumisan ang kaaway ay nagpapasikat din. Ito po, hindi na tayo pinapatulog. At gusto ko lang po sabihin positively na dinadala tayo ng Panginoon sa ating tuhod. Kaya tayo po yung mga langin. Huwag natin hintayin tayong maidatnan dito sa atin. Our cries to God. What made I believe with all my heart, because a lot of people prayed for this typhoon. So kahit dumaan po siya, umangat siya. Tinuwagan ko si Pastor Guerrero sa Leyte. Sabi niya, purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Sabi niya, nilid kami ni Lord na mag-fast and pray. They were led to the Lord to fast and pray. No, when then the typhoon came. Sabi niya, Pastor, wala akong nasira sa amin. Napakasimple lang ang bahay nila, pwedeng ilipad, pero hindi po sila nasiraan sa church. Sa awa ng Diyos, si Pastor Ruth, ganun din po. Sabi niya, may konting sira po yung bubong namin. Pero in-spare din po sila ng Lord. Negros Occidental is also in the state of calamity. Sa Negros Occidental po, si Sister Ruth, nasa Leyte po mismo. No, doon sa ay nag-storm sa Leyte, nandun si Pastor Guerrero. Pero in-spare din po sila ng Lord. And I believe because they were praying. So let's continue to pray. Mag-pray po tayo. Ito sa Metro Manila, alam niyo po, tayo ang nasa Luzon, pinimpala tayo ng Diyos, meron tayong mga trabaho, kahit na paano meron tayo ng pagkukunan every 15 days. Alam po, ng pera sila po wala. Nakaasa lang po sila sa pananim, nakaasa lang po sila sa bukid. So praise God. What we can do, we must do. We can pray. Amen? And then we can give also. So ito po week na ito, kung kayo ay meron mga damit at ano pa man, ay dalhin po ninyo sa ating office o isang linggo lang po natin gagawin to. Pero pagkatapos close na po natin, darating po ang linggo, kung gusto niyo magdala po kayo. Kahit anong ninyong madala. Nasa isip ko po kahapon, suggest ko lang po ito, damit, 5 sardinas, 5 noodles. Kung hindi po kayo makapagbigay ngayon, dalhin po niyo sa linggo. Tapos siguro dadalhin po natin sa PCEC, bahala ng PCEC mag-distribute. Para meron naman po silang relief program, Philippine Council of Evangelical Churches. Laging ongoing po yun. We'll just do that. So tayo po ay merong share sa nangyari po sa South. Amen? Amen po ba? Makikita po ba kayo sa Biyernes? Wala ako. Ako yung magtuturo sa Zion. Pero nandiyan po sila Sister Beulah at ang ibang elders po. So, salamat po ng marami. Mr. Lord. Okay, tayo po'y manalangin sa ating offering. Ang mga bibigyan po'y nagpapasalamat na ikaw ang mabuting Diyos, you are a sovereign God, you are in control, Panginoon. But we have our responsibility, Panginoon. Tulungan mo kami mag-respond sa aming mga responsibility. Huwag namin pabayaan ito, Panginoon. At ang pangako mo, Panginoon, kung kami ay magtatapat ikaw ang Diyos na magpapalag sa iyong bayan, Panginoon. Lord, tulungan mo rin ang kami, Panginoon, na mag-care namin ang aming mga parents, Panginoon. Ang kanilang mga needs, Panginoon. At ang pangako mo rin, Panginoon, kung i-honor namin ang aming mga parents by supporting them, Lord, in their old age. You will give us good life and you will give us long life. Pagpalaan mo ang iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen.
meron tayo pong guest, si Josie Lucio. Josie Lucio. So wala na announcement. Pastor ka na mag-close yung prayer. Lahat po lahat ay tumayo. Praise God. Praise God for all the blessings po. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Panginoon, salamat po sa araw ito na kabilisan pa ay nakipagtipon, Panginoon, sa iyo at kami sa pumapuri, napasalamatan, at kami po sa biyaya mo ay nakipagkaloob ang aming mga dalangin at ang aming mga awit, O Lord God, at ang aming mga kaloob, Panginoon, sa iyong kaharian, O Lord. Tunay nagpapasalamat kami sa salita ng Diyos na aming narinig, O Lord God, na kami po, O Diyos, ay magkaroon ng isang damdamin, O Lord God, na pagtagumpayan at pagwagihan, O Lord God, sa mga nasa aming harap. Lord, sa iyo po namin binibigay ang lahat ng kapulihan. Now, to Him who is able to do exceedingly abundantly above all we ask or think, according to the power that works in us, to Him be glory and honor in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever, and all God's people say,